Good morning, good morning. Good morning, Hazel Estigo Domingo. Good morning Dexter. Good morning kay Ate Luz Biminda Sunso Gonzales. Good morning kay Nanang. Good morning mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Ngayong Biyernes. Today is June 6, 2025. Friday here in the Philippines. And our time here is 5:53, 7 before 6, brothers and sisters. Kumusta po tayong lahat mga kape? Good morning kay Grace Galinte Ragotero, there in Lazam, Cagayan. Kumusta sister? And of course to all our brothers and sisters there in Lazam. Kumusta kayong lahat? Good morning kay Kuya Rogelio. Good morning kay Kuya Richard. Kay Kuya Richard Carino. Okay, sandali lang po at i-share lang po natin. Our morning coffee devotion. Blessed morning pastor from Kuya Richard. They're in Barangay 45 Tangid, Lawag City. Okay, once again, good morning to my family, good morning to my wife, of course, Marisa Ruas Asuncion, and to Mafi, our daughter. They will be coming here this morning. Magta-travel sila ngayon, travel mercies for them. And good morning also to my mother, Nanandungo, and good morning also to Manang Luz Biminda Sunso Gonzales, at siyempre kay Ate Lydia Ragotero. Good morning to our kuya at mga ate at sa mga kamag-anak po natin at sa ating po mga kabarangay dyan po sa Barangay 43 Cavite, Lawag City, at siyempre sa ating po mga barangay officials. To all of you, good morning to our Kapitana Bila Domingo Alonso. Good morning to all the barangay officials, and good morning also to our Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. Good morning din kay sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. Yan. At ano man po oras tayo abutin ng ating morning coffee devotion. Maraming salamat sa Panginoon for this brand new day. Mga kape, we are still here in Pidig, dito po sa Sitio Utoy. Nandito po tayo ngayon sa Mount Calvary o Bantay Calvario, dito sa Barangay Estancia, Pidig, Ilocos Norte, para sa ating pong Youth Camp. Today will be the last day, so tomorrow kami po ay uuwi na. Kaya sa lahat po ng mga nag-aalala sa kanilang pong mga anak na mga nandito sa camp, huwag kayong mag-alala dahil okay naman po sila. At ang pinakamaganda rito, we are learning from God's Word, and all of us are being warned and being rebuked, being corrected, and praise the Lord for the decisions. Praise the Lord for those who came to know the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Ayan, good morning at magandang araw po dyan po sa Hawaii. Ma'am Anita Domingo Alonso, good day also to Kapitan Jerry Corpus Alonso, and of course to Janita May. Maraming salamat po sa inyo. At good morning din kay Ate Maria Pascual. Good morning Pastor and to all kakapig. Good morning kay Manong Isyong. Good morning kay Junjun. Good morning kay Sister Rosie Lim Sapon. Good morning Pastor and your family, and to all kakapig. Ingat kayo dyan Pastor. God bless. Thank you so much. Maraming salamat. And good morning kay Alexa Madaraso. Good morning Alexa. And of course kay Kathleen. Sa lahat po ng mga kasama po natin yan sa Daklapan, Kabuga, Ilocos Sur. Good morning to our neighbors there in Sitio Panay-Ugan. Of course, magandang umaga. At good morning din sa punong barangay, Kapitan Charlie Sumejo, at lahat po ng mga officials dyan po sa
Barangay Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Good morning kay Ate Louie Andres. Magandang araw po dyan, magandang hapon o magandang gabi dyan po sa Canada. Ayan po mga kape. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa mga provision ng Panginoon sa camp na ito. At salamat sa mga panalangin nyo. Number 1 po yan. And please continue to pray for our safety. Please continue to pray also for our health. Please continue to pray also for wisdom that God will use the preachers, and of course sa lahat po ng mga campers that all of them will be challenged before they will go to school on Monday. They are filled with the Word of God, filled with the Holy Spirit. Yun po ating pong dalangin. Yung mga sports po, yung mga games po, mga ano lang yan, mga secondary lang po yan. But most of all, nandito sila to learn from God's Word, and please pray that when they will go home, when they go home, magkaroon po sila tinatawag po nating change. Ayan po mga kapatid. So yung mga campers po ngayon, nandyan po sila sa paligid-ligid dahil sila po nag-exercise. Hindi ko alam kung nakabalik na sila sa campground at sila ay kumakain na ngayon ng breakfast. Okay? So maraming salamat mga kape once again. Tayo po ay manalangin na. Good morning, Konsi Pastor. Good morning. Magandang oras dyan sa Canada, Ate Louie Andres. Okay, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your guidance and protection, provision, as well as the strength that you are giving us. Thank you so much, Lord, for the good health. Though some of us are sick, I pray, Lord, that you may please have mercy. Please heal, strengthen every one of us. Please strengthen my mother. Lord, you know the situation of our brothers and sisters. Nandito sila, Panginoon, and I pray that you may please bless them, strengthen them. Have mercy on us, O Lord. Traveling mercies, Lord, sa lahat po naman na-travel. Kahit po sa mga nasa aeroplano, nasa barko, at nasa kanilang pong sasakyan, going to their destinations. I pray that you may please protect them. Traveling mercies, Lord, once again. Muli, Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat po na aming pagkakasala. So I pray, Lord, that you may please cleanse our hearts and minds. At sa pagkakataong ito, Panginoon, maraming salamat po sa binigay mo sa amin na kami po ay magsama-sama kahit po sa online. I pray, Lord, that you may please help us. Bless us. Give us understanding, give us wisdom. Lord, please continue to comfort the families that need to be comforted. I pray for strength, healing, encouragement para sa lahat po ng mga kasama po namin. And even our loved ones. But most of all, Lord, please send your messengers to our loved ones and friends. Lord, please use us also and give us courage and boldness to share your word, to share your love, to share the gospel. Salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, I pray whatever the struggle or problem of our brothers and sisters, please hear their prayers also. And we pray that you please continue to bless us and to protect us as we are here in the camp. That you may please give wisdom to the speakers, as well as, Lord, humility and that willingness to learn from the campers. Maraming salamat po, Panginoon. And again, kami po, Panginoon, ay inyong turuan at maraming salamat po. I pray, Lord, that you may please continue to bless our brothers and sisters that you are using to be a blessing to others. And we thank you so much, Lord, for this privilege. Salamat po, Panginoon, kahit po sa pagkakataon na binibigay mo para kami po ay maging blessing. And yes, Lord, please give us and give us wisdom in our time to time or daily decisions. Please protect my wife and also Mavi as they will come here. Please provide also, Lord. You know our status, you know our needs, and yes, we trust in you, O Lord. Again, Lord, we ask you that you may bless the hostess
And please bless Pastor Marlon, please heal him, and even Pastor Conde. Please continue, Lord, to strengthen us. Maraming salamat po. And again, we thank you and we give you all the glory. Please protect our brothers and sisters and even our kabarangays who are away from us. Sa mga nasa abroad po, gabayan mo sila, encourage mo sila, and please take care also sa kanilang pong mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. And we thank you so much, Lord, for your promises. Lord, as we read your word, I pray that you will please give us, Lord, understanding. Salamat po muli. And we thank you so much for all your promises. Ito po ang aming pong dalangin. Maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters. Maraming salamat. And good morning kay Pastor Junver Yasanya. Pastor, tapos na kayo? Tapos na ba kayo sa sa exercise nyo, Pastor Junver? So, si Pastor Junver Yasanya po ang ating pong kapatid sa programa po na Patay Iti Biyag, iti Facebook. Siya po ang ating pong speaker last night, mga kakape. And I thank you for that, Pastor Junver Yasanya. And may the Lord God bless you. Okay? Salamat. At sa pa mga kapatid, we are so thankful for the provision of God here. At ano na ang ganap ngayon dyan sa baba, Pastor Junver Yasanya. Ayan. Kay Sister Mercy Galapon, good morning. Good morning to your family, Semanero family and Galapon family. Good morning, Pastor, and your family, and to all kakape. Maraming salamat. Okay, kay Miriam Gumban Figura, good morning. Good morning din kay Resty. So, bukas na kami makakauwi. Akala ko noon, Friday morning kami uwi. Yan pala, last night pa, mamayang gabi. Last night ng camp. So, tomorrow. Kaya, tomorrow kami uwi, o makakauwi. And, kaya yung mga kasama ko po, natin taga-Daklapan, naglaba po sila ng isang, kailan ba? Kahapon. Naglaba sila kasi kulang po ang kanilang damit na naihanda. Kaya, please pray for the campers, for our safety and our health. Maraming salamat mga kape. Okay? So, ngayon, ang ating pong simple devotion is about heaven, mga kapatid. Yung part po ng nakita ni John the Beloved about the new heaven, mga kakape. Ito po ay aking pong babasahin. Muli mga kapatid, tandaan po natin, ang Biblia po ay salita ng Diyos na kung saan ito po ang ating pong ilaw, ito po ang ating pong gabay. Tandaan po natin, ng salita ng Diyos, dito po natin malalaman at makilala siya ng lubusan. The more we know about God, the more we know Him, the more na makilala po natin ang Panginoon, the more we get closer to Him. At nandito sa Biblia, sinasabi po sa atin kung sino tayo, kung ano tayo, at kung saan tayo patutungo. At tinuturo din sa atin dito, sa salita ng Diyos, ang daan papunta po sa langit. Nandito po ang map ng langit. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga na malaman po natin ito dahil ito ang katotohanan. At meron tayong karapatan para malaman ang katotohanan. At alam natin na minsan ang katotohanan ay masakit. Pero kailangan natin tanggapin. And lastly, brothers and sisters, as we have the truth, tandaan po natin, that truth will set us free. Kaya yung katotohanan na salita ng Diyos, nagsasabi po sa atin na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan pag tayo manampalataya sa Kanya, then that is our natawag na hope or pag-asa. As God promised us eternal life, and praise God for that. Sinabi po ng Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Pag ating pong itatranslate po sa Tagalog o sa ating pong lingwahe, mga kape, nasa pag-asa
na buhay na walang hanggan, na ang Diyos na hindi magsinungaling kailanman, ipinangako niya ang buhay na walang hanggan sa ating lahat. Sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Good morning kay Sister Esmeralda Cacacho, Brother Raymond Cacacho, of course, kay Ezra, Karen, kay Kasia, and of course kay Hagay. Magandang umaga, Brother Raymond Cacacho ng Sanchez Mira, Cagayan. Okay? So ngayon, babasahin ko po para sa inyo ang nilalaman po ng Revelation chapter 21, mga kape. And may this encourage all of us na nananampalataya. Alam po natin na sa mundong ito, Pastor, good morning. Saan po kayo dumaan, Pastor? Nauna kayo rito, Pastor. Ganun ba? So, kasama ko pala dito si Pastor Gerald Conde. Nauna pala siya dito sa bundok. Pwede kang magpakita dito, Pastor. Ayan, o. Si Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Palain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor. Ako'y nagulat, may biglang bumaba din, no? Saan dito muna ako? Apo, tapos na yata sila sa baba? Apo, baka nag-ano na sila. Makain na? Salamat po. Good morning, Pastor. Ayan po, kasama pa natin si Gerald Conde. Ayan. At siyempre mga pastor na dito si Pastor Ian Ventura, ang pinakabatang pastor kasama natin ngayon. At si Pastor Jun Veriasanya, na siyempre, kay Pastor Marlon Salvador, nandito rin si Pastor James Pasyon. At kasama rin natin si Pastor Arvin Palaganas. Ayan. So, Pastor Arvin Palaganas po ng Central Baptist Church, siya po ang mag-preach mamaya. Mga kape. Maganda sana mag-live doon. Kaya lang, medyo mapaputol-putol po doon sa baba. Dito po kasi talaga malakas ang signal sa taas. Okay. Good morning kay G.I. Coles. Good morning po, Pastor, watching from Davila, Pasukin. Hello. Good morning from the Davila, Pasukin. Welcome to our morning coffee devotion. God bless you. Okay, meron pong sinabi ang Panginoong Hesukristo sa John chapter 14. Alam natin, very familiar po. Sinabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Mga kapatid, when it comes to the Bible, when it comes to God's Word, pag atin lang pong isipin, ating pong imagine, ang kabutihan po ng Panginoon, na kahit po ang mga talata sa Biblia ay paulit-ulit nating marinig o mapakinggan, it will encourage us, especially when we talk about heaven. May mga tao kasi na negatibo na kung saan, how can we know that we will go to heaven? Walang tao makakasiguro niyan. Walang tao makakapagbigay ng katiyakan o magkakaroon ng katiyakan pagdating sa langit o para kung tayo ay pupunta sa langit. Alam niyo kung bakit nila sinasabi yun? It's because it is simple as they don't believe the Bible. They don't read the Bible. Dahil mga kapatid, when it comes to the Bible, ito po yung mapa. Mga kapatid, ito po yung mapa. So how can we know? Napakakapal. Paano natin malalaman? Paano natin maintindihan yan? Ang dami-dami pa lang dapat basahin para malaman at mapunta sa tamang landas na kung saan ito ay ang daan na papunta sa langit. Maaaring gano'n ang sinasabi nila. Pag meron, pero kung sabihin sa inyo, pag alam nyo ba at tiyak, halimbawa sa isang kalupaan na malawak, at alam mo yung tiyak na kung saan nakalagay o nakabaon ng isang treasure, what you will do? Di ba? So gagawin mo lahat para mahukay, makahalungkat, makita yung treasure na doon nakatago. And heaven is more than a treasure. Because in heaven, mga kapatid, hindi po yung kagandahan nito ang ating inasamasam, kundi yung makapiling po natin ang Diyos na nagmamahal sa atin.
Ang Diyos nangako na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na nangako ng langit para sa ating lahat. Ang Diyos na nangako na hindi na tayo iyak, luha, hindi na tayo magkakasakit, wala nang gabi. Yun ang sinabi ng Diyos. Na kung saan, mga kakape, kaya nandito kami ngayon bilang mga mangangaral para sabihin sa inyo ang amin po na pag-aralan patungkol po sa Biblia na kung paano natin malalaman na magkaroon ng katiyakan ng langit. Kaya it is really encouraging, brothers and sisters, mga kape, na sinabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Alam ng Diyos ang ating pong sitwasyon, alam ng Diyos mga problema natin, alam ng Diyos ang pinagdadaanan nating lahat. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang bumabagabag sa isip mo. Alam ng Diyos ang mga inaalala po natin. And He cares. God cares for us. Kaya salamat sa Diyos mga kape na tayo po ay nakapakinig na pag-aralan ang salita ng Diyos, na kung saan salamat sa Diyos dahil mayroon tayong pagkakataon na malaman ito at marinig ito dahil sa mga napag-aralan po natin na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa ating lahat at saan po tayo patutungo. Yung sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mawalan ng pag-asa o kaya huwag kayong mapanghinaan ng loob. Let not your heart be troubled. You believe in God. Huwag kayong mag-alala. Maniwala kayo sa Diyos. At maniwala kayo sa akin. Manalig kayo sa Diyos. At manalig kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo. Dahil sa bahay ng aking Ama, maraming mansyon. At kung hindi man ganoon, sinasabi ko sa inyo, sinabi ng Panginoon sa Kristo, that I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Yun po sinabi ng Panginoon sa Kristo. That is one of the promises of God. Na siya po ay babalik at babalikan tayo. So meaning mga kapatid, when God will come back, the first advent of the coming of the Jesus Christ, the return of Christ, will be when we meet Him in the clouds. Doon po mga kapatid, that will be the rapture. And we will be with Him forever. Tayo po mga tumanggap sa Kanya. Kaya kung ikaw ay isang anak ng Diyos, dapat pasalamatan po natin ang Kanyang pong salita, ang Kanyang pong mga pangako. Dahil alam po natin mga kape, that whatever we are experiencing right now, He knows, and for sure He will help us to go through and will have victory over these trials, problems, difficulties of life. Mga kape. Kaya wag po tayong problema. Let us learn how to thank Him, to be grateful in everything. Dahil pinangako po sa atin ng Panginoon na hindi po niya tayo iwan. Hindi po niya tayo pababayaan. Ang pagkukulang po ay wala sa Kanya. Dahil hindi po siya kailanman nagkulang. Tayo po ang madalas na magkulang dahil ano sinabi niya, kung wala po tayong pananampalataya sa Kanya, hindi po natin mabibigyan ng kasiyahan. For without faith, it's impossible to please Him. So, nalulugod po ang Diyos sa mga nananalig sa Kanya, mga nananampalataya sa Kanya. Kaya bilang isang anak ng Diyos, bilang nakaalam ng kaligtasan na sinasabi sa atin na tayo nabigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya, sa Panginoon Kristo, then we should be grateful. We should continue on serving Him. Dahil mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, merong langit na naghihintay sa atin. So whatever our cares here on earth, just bring them to Christ. Sabi nga ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 7 yata yan. Casting all your care upon Him, for He cared for us. Salamat sa Diyos. At isa pa mga kape, ito sinabi ng Panginoon doon sa ipinakita niya kay John. Ito sinabi sa Revelation chapter 21
verses 1 to 4. Kaya sa lahat po na makasama po natin dito, pag hindi mo patiyak na pag ikaw mamatay punta ka sa langit, kailangan mo si Jesus. Because when we die, if we die without Christ, pag hindi natin tinanggap ang ating ang Panginoong Kristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas, pag ikaw mamatay wala sa iyo si Jesus, impyerno po ang bagsak. And that will be forever. Wala na pong escape doon. Wala pong tinatawag na hangganan. Yung kaparusahan na yon. Kaya, siguraduhin natin na tayo nampalataya na sa Panginoon Kristo at tumanggap sa Kanya. Ito sinasabi na Revelation chapter 21. Ito yung pahayag na kung saan ipinakita ng Panginoon kay Juan ang bagong langit. Ano ba nakalagay dito? Good morning kay Jasmine Castin. Good morning also kay Ate Raquel Bumalag at kay Kuya Joseph. Ang oras po natin ay 6:18. At ito na po ang sinasabi ng Revelation chapter 21 verses 1 to 4. And I saw a new heaven and a new earth. This will be the future. It will happen. And I saw a new heaven and a new earth. At nakita ko ang bagong langit at bagong mundo o bagong daigdig. For the first heaven and the first earth were passed away. Dahil ang unang mundo at unang langit ay nawala na. At sinabi rito, and there was no more sea, wala nang dagat. Yung bagong langit at bagong lupa o bagong daigdig. Wala nang, and there was no more sea. Wala nang dagat. Okay? And I saw the holy city. At nakita niya ang banal na lungsod. New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. So, ang ganda, that it should be the most beautiful scene na makita natin, scenario na makita natin. Good morning kay Ma'am Maricel Pasyon. Good morning. Good morning to Pastor James Pasyon. Basta Maricel. Yan. So, ngayon mga kapatid. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Salamat sa Diyos for that. So, ito mga kapatid, sabi rito, and they shall be his people, na tayo ang kanyang bayan, ang kanyang tao, ang kanyang pong bayan, mga minamahal, tayo pong mga anak niya, tayo pong tumanggap sa kanya. At ang Diyos, sinabi, and God himself shall be with them. At makakapiling po natin ang Diyos, at siya po ang ating pong sasambahin bilang ating Diyos, mga kapatid. At ito ang nangyari, at mangyari. Ito ang mangyayari, mga kapatid. In verse 4, tignan natin ito, mga kapatid. Pagod ka na ba? Lagi ka pang nagdurusa, nalulungkot, umiiyak, nababagabag, namumroblema, konsumisyon, ano man tawag natin doon. Mga lahat po ng pagsubok sa ating buhay, lahat po ng ating iniiyakan, lahat po ng ating hirap, kahit po yung sakit na ating pong nararamdaman. Mga kapatid, mga kakape, ito po ang sinabi ng Panginoon Kristo. Pag nandun na tayo, sinabi dito, and God shall wipe away all tears. Amen? Pupunasan ng Panginoon ang ating mga luha. And there shall be no more death. At wala nang kamatayan, wala nang mamamatay. Mga kapatid, ito ba ang ating kinakatakutan, ang kamatayan?
Mga kapatid, ang ating katawang lupa, babalik sa lupa. Ayaw man natin kung hindi, kailangan bumalik sa lupa. Pero ang ating kaluluwa na buhay, ito po ang tayo po, mga kapatid na tumanggap sa Kanya, mga kapatid, ayan, wala nang kamatayan. Neither sorrow, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap, wala nang iyak, wala nang iyakan, walang iyak. Neither shall be no more pain, wala na ring sakit. Amen? Wala na ring sakit. And for the former things are passed away. So, sa mga talata na aking nabasa, mga kapatid, may His Word encourage us to continue on. Because we know whatever is happening or will happen to us, we know that there is heaven na ating puuwian. And someday, pag nandun na tayo, after our death, we will go to heaven. Then, mga kapatid, we will all see and witness all the promises of God, especially the new heaven and new earth. At ang mahalaga dito, mga kapatid, makakapiling po natin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Diyos at purihin ang Kanyang salita. Pero ngayon, pag meron pong hindi pa po tumanggap sa Panginoon Kristo, maybe you are here this morning, hindi mo patiyak na pag ikaw ay mamatay, punta ka sa langit, you need the Lord Jesus Christ today. Why not bow down? Why not bow your head and close your eyes at kausapin mo ang Panginoon? Panginoon, naintindihan ko ang mensahe. Salamat sa langit na pangako mo. Salamat sa langit na inihanda mo para sa akin. Salamat sa pangako mo na alam ko na kahit gaano kahirap ang aking natatamasa sa mundong ibabaw, someday I will be with you forever. And no more death, no more pain, no more sorrow, no more night. So, ngayon, Panginoon, nanampalataya ko sa iyo. Tatanggapin kita. If that is your decision, why not pray? Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, Panginoon, ako po ay patawarin mo sa aking kasalanan. Salamat sa pag-ibig mo. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Sa pananampalataya, tinatanggap kita. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Turuan mo ako, Panginoon, na mamuhay para sa inyo at ako'y lalago at gamitin mo ako para sabihin sa iba ang patungkol po sa inyo. Kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Dakilan namin, Diyos. Maraming salamat. Please bless our brothers and sisters. Bless us all. Thank you for the strength. Thank you for your protection. Please continue to protect and strengthen the campers. Please, Lord, that this camp will become victorious dahil po sa inyong biyaya. Salamat po muli, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. At ito nga po, mga kape, happy birthday and happy anniversary sa lahat po ng mga mag-anniversary, mag-birthday. And may the Lord God bless you all. Thank you so much, Sir Rowell Valiente Gaspar, and also to Ma'am Juicy Macapulay, Manong Lester and Jermaine, and to all of you. Okay? So, magpapaalam na po tayo, mga kapatid, at bababa na rin tayo. Pero hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid. And this is your brother Rafi Kagawad Paeng, lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bubuhay, mapanegatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kalimutang manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at tunayan ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share blessings. Pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Salamat po. Good morning. Ate Mariana Pascual, Manong Isyong, and Junjun. Salamat. Bye.